usapin ng dignidad sa Philippine Senate ay patuloy na pinagtatalunan kung saan may panawagan mula kay Senator Risa Hontiveros noong Mayo 12, 2026 na ibalik ang integridad nito. Walang batas na nagbibigay sa amin bilang Senado ng kapangyarihan na gawin iyon dahil kailangan pa rin namin i-preserve yung batas, yung konstitusyon, jurisprudence, and yun na nga, mga prinsipyo ng international law. So kung i-insist yun ng bagong Senate President, idedebate po namin yan on the floor, Karen. Dahil kahit yung motion na ginawa on the floor nung Lunes, hindi siya resolution, motion lamang in plenary. At kaming mga naging bagong minority noon, we were still present, although not on the floor at that moment. At I believe minake of record na ni Senator Ping kahapon na hindi pwedeng i-presume na yung lahat nung wala doon physically ay sumasang-ayon. Does that mean that a senator can really make the Senate building his refuge for 2 years? I wouldn't wish that on my worst enemy, Karen. Kasi hindi yan befitting kahit yung dignidad ng isang senador. And kami ay lawmakers, naging law enforcer pa nga, chief law enforcer, yung colleague namin. Kami yung isa sa unang dapat magbigay ng halimbawa ng pagsunod sa batas. Kahit pa labag sa interes namin or labag sa kalooban namin. But it's the plain and simple and sometimes painful truth. Kailangan din namin bilang Pilipino sumunod sa batas at sa mga proseso. Hindi dignified na tumira ang kahit sino sa amin sa loob ng aming opisina. Gaya ng pagkakaupo ni Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President, nakasalalay ang pagpapanatili ng respeto sa institusyon sa kanilang mga aksyon at desisyon. Ang taong bayan ay nanawagan para sa reforma. Binigyan diin ng panawagan ang pangangailangang protektahan ang dignidad ng Senado upang maserbisyuhan ng maayos ang mga Pilipino. Nagkaroon ng biglaang pagbabago sa liderato noong Mayo 11, 2026. Nanumpa si Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President na pumalit kay Tito Soto na nagsilbi mula Setyembre 2025. Ayon sa ilang mga eksperto sa batas, lumalalim ang impeachment plot. May mga nagtatanong, makukulong nga ba si Senator Bato? Sabog na ang bulwagan ng Senado ng Pilipinas. Mula noong Mayo 12, isang legal na bagyo ang sumampulat sa Senado 11. Ang power block na kakaagaw lang ng control sa Kamara. Sinasabi ng mga eksperto, ito umano ay hindi lamang isang leadership shake-up. Maaaring isa itong sabuatan na kriminal para iligtas si Vice President Sara Duterte mula sa kanyang paglilitis sa impeachment. At sa araw ding yun, ay biglang sumulpot sa plenaryo ng Senado si Senator Bato de la Rosa na nagtago ng 6 na buwan dahil sa pag-iwas na maaresto ng Interpol. Nagkaroon ng habulan matapos na harangin si Bato ng mga tauhan ng NBI na may dalang arrest warrant mula sa International Criminal Court ng The Hague, Netherlands. Agad namang isinailalim si Bato sa kustodya ng Senado at prinotektahan ng bagong Senate President Peter Cayetano. Ang mga magagaling at eksperto sa batas ay nagpahayag ng kanya-kanyang pananaw at interpretasyon sa umiiral na batas hinggil sa issue ng inilabas na arrest warrant labang kay Senator Bato de la Rosa na iniugnay sa dating Pangulong Duterte na nakakulong sa ICC dahil sa kasong paglabag sa karapatang pantao. May nagsasabing tama ang ginawang hakbang ng NBI na sundin ang arrest warrant ng ICC. May nagsasabing hindi naman daw ito makatarungan. Dapat umanong dumaan muna sa Korte ng Pilipinas. Yan ang nasabing proseso. Samantala, 5 mga senador naman ang naglabas ng kanilang resolusyon na nanawagan kay Senator Bato na sumuko na ng maayos upang maisalba ang dignidad ng institusyon. Sa ngayon ay nananawagan ang sambayanan sa issue ng pananagutan. Ang mga panawagan para sa mataas na pamantayan ng asal ay nagpapakita ng patuloy na pagsusuri ng publiko sa kakayahan ng Senado na manatiling isang independenteng institusyon. Ang pananaw kung may dignidad pa ang Senado ay depende sa pagkilala ng publiko sa mga ginagawa ng mga senador para sa bansa. Sa pananaw ng marami, poprotektahan ng Senado 11 ang kanilang kakamping senador at vice-presidente.